tayo ay dumadalo ng pagdiriwang ng Eucharistia. Yung full, conscious, and active participation. Ang phrase po na ito ay nagmula sa mga turo ng documents of the Second Vatican Council, particular po rin sa Sacrosanctum Concilium, the Constitution on the Sacred Liturgy. Hangarin ng simbahan na ang mga mananampalataya ay maging malalim ang pakikilahok sa liturgical celebration, lalo na sa Eucharistia, na itinuturing na the source and summit of our Christian life. Ayon po sa Vatican II, ang Eucharistia ay isang pagdiriwang. It is a celebration. The Eucharist is where we celebrate who we are as church. And it is where we are asked to bring our full conscious and active participation. Ngayon, himay-himayin natin ang kahulugan ng mga katagang ito. So ano bang kahulugan ng full participation? Full participation means that every member of the congregation is invited to engage fully in the celebration of the Eucharist. Hindi lamang physical presence, kundi aktibong pakikilahok, active participation gamit ang puso, isip at espiritu natin. Kinakailangan nito ng pagtatalaga ng buong sarili natin sa liturgical action, understanding that every member of the body of Christ has a role to play. Ulitin ko lang sinabi ko kanina, hindi lang tayo spectators dito. We are participants at ang bawat isa ay may papel na dapat ginagampanan sa Eucharistia. Ang ganap na pakikilahok sa Eucharistia ay nangangahulugang pagtutok ng buong pansin, full attention sa nagaganap sa altar. Hindi sa katabi, hindi na sa likod, hindi na sa paligid. Full attention sa altar. Full participation brings us to the liturgy, body and soul with all our might. Our full participation must be an expression of our love for the Lord. The Lord deserves nothing less. Bagay po ng full participation, at sana po makinig dito ang mga magulang para maituro rin ito sa kanilang mga anak. Parents, please listen. It is your duty to teach your kids about this matter. Bagay po ng full participation ang paghahanda ng sarili natin bago magsimba, bago magmisa. Tulad, paano natin ihanda sarili natin? Tulad ng pagpa-fasting, di pagkain at pag-inom maliban ng tubig, 1 oras bago magmisa, o at the very least, 1 oras bago tanggapin ang katawan ni Kristo. Fasting. Minsan nakukulture shock ako rito sa UP dahil siyempre maraming tusok-tusok sa paligid, hanggang dito sa loob ng simbahan dala-dala. No? Kaya, iba nga nagmimisa na kumakain pa eh. Eh kapatid, wag mo namang ihalo ang katawan ni Kristo sa kwek-kwek o sa fishball. Igalang naman natin, pagpitagan naman natin ang katawan ni Kristo. Bagay rin ng paghanda ang pag-iwas sa anumang distraction before and during Mass. Kaya dapat pagpasok sa simbahan, dapat na isasantabi na natin ang mga gadgets. Hindi yung nasa loob na ng simbahan, gadget pa rin ang hawak, nasa social media pa rin. Pagiging sensitive para hindi maging distraction sa iba. Be considerate sa ibang tao. Particular kapag kayo ay late. Pag-uusapan natin ito ng mas masinsinan. Ano ba yung tamang attitude natin kapag tayo ay late? In the first place, hindi tayo dapat late. Okay? So, hindi yung basta-basta na lang papasok. Because, sabi ko nga kanina, walang sandali, there's no moment in the Mass that we are not praying. So, don't cause distraction to others.
Pagbabasa at pagninilay sa mga Sunday readings before Mass. Hagi yan ang preparation. Even before the readings are read, nabasa na natin, na pagnilayan na natin. So yan ay bahagi ng ating preparation. Just as you expect the liturgical ministers, particularly the priest, napaka-demanding natin sa mga pari, kinakailangan prepared sa misa, particular sa homily. Well, just as you expect the liturgical ministers to come to Mass well prepared, you also must prepare yourselves for the Eucharist. Full participation, and please listen, full participation also implies we are at Mass from the beginning to the end. Anong simula ng misa? Abay, siyempre yung sign of the cross. There's no such thing as 50% Mass kasi dumating ka after homily. O 75% kasi dumating ka second reading. Not even 99% kasi dumating ka after the sign of the cross at the beginning. No. Mass is 100% Mass. Kanina po, nagbilang ako ng mga late. Ibig sabihin, pagkatapos ko mag-sign of the cross, started counting, kahit na and there were 79 who were late. Yung kaya ko lang bilangin, Kaya ko lang bilangin, hindi ko na nabilang yung mga late sa likod. We should never be late. Because the Mass is 100%. At siguro, ito hindi naman, wala namang strict na turo rito, Pero gusto ko lang itanong, kapag ikaw ay late sa misa, sa tingin mo ba ay naihanda mo ang sarili mo para tanggapin ang katawan ni Kristo? Should you be receiving Holy Communion when you are late? Gusto kong iwan yan sa inyo. Mass is 100% Mass. So ano naman ibig sabihin ng conscious participation? Conscious participation refers to a deep awareness of what is happening during Mass. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kahalagahan ng mga ritual, panalangin at simbolo ng liturhiya. Ang mga Katoliko ay hinihikayat na malaman at isapuso ang kahulugan ng Eucharistia at ng iba't ibang bahagi ng misa, recognizing that it is not just a ritual but a profound encounter with the Lord Jesus. Kaya kailangan nga po nating talagang gawin yung tinatawag ko pong catechetical walk through the Mass. Kinakailangan natin maunawaan ang bawat maliit na bahagi ng misa. Yan ang kahulugan ng conscious participation. So ano naman ibig sabihin ng active participation? Active participation implies a dynamic engagement in the liturgy. Kabilang dito ang pag-awit, pagsagot sa mga panalangin, taimtim na pakikinig sa mga pagbasa at pagtanggap ng Eucharistia ng may paggalang. It goes beyond passive observance. We are called to be active participants and contributors, fully involved in the communal worship of God. Full, conscious, and active participation begins before the Mass even starts. We should prepare ourselves spiritually. Kaya mahalagang dumating sa misa ng ilang minuto bago ang takdang oras ng pagsisimula. And to arrive at Mass with a ready heart and mind, more attuned to the sacred mysteries. Ako po napaka-ok-ok ko sa oras. Kaya kapag kaya usually ko pag may appointment, hindi ako nagbibigay ng 10 o'clock. I would say 9:58. Kaya kapag sinabi ang misa ay 9 o'clock, 9 o'clock yan, hindi 9:01. In fact, you should be here before 9 o'clock. Again, the Mass is communal celebration and full participation involves recognizing the importance of community. Pagkakatandaan natin yan, hindi tayo pumaparito bilang mga individual lamang, kundi tayo nagkakatipon bilang isang komunidad. So we should be celebrating with our brothers and sisters. Be mindful and considerate of others. Ulitin ko lang, part ng being considerate never cause
any distraction to others. Dapat ang bawat isa sa atin, hindi lang ang pari, ang tumutulong sa pagkakaroon ng isang solemn and meaningful communal celebration. Hindi lang po ako ang may tungkulin to make this Eucharist, our Eucharistic celebration, solemn and meaningful. Now, I would like to ask you, very candidly, sino po sa inyo talaga na in-expect at gusto na makadalo, makibahagi sa isang solemn and meaningful Eucharistic celebration? Taas ang kamay. Baka ako lang kasi. Taas ang kamay. So everybody wants a solemn, meaningful celebration. By hindi lang sa dapat maging platitude. Dapat may commitment ang bawat isa sa atin na tutulong to make our celebration solemn and meaningful. So be considerate of others. Pumunta ang bawat isa rito para manalangin. Hindi para makinig sa ingay o pagmasdan ng paglalaro ng sino man. Ang tatlong gestures na ito, full, conscious, and active participation, ang hinihingi sa atin. Again, the Lord deserves nothing less. Kaya gusto ko lang itanong, kapatid, where you are seated, kung ano yung dala mo, sino yung katabi mo, nakakatulong ba ito sa iyong full, conscious, and active participation? Be honest with yourself. Don't shortchange yourself. And of course, don't shortchange the Lord. Again, my dear sisters and brothers, my dear parishioners, let us always bring to our Eucharistic celebration our full, conscious, and active participation. 54 minutes. As promised, pasok sa isang oras ang ating catechesis. Thank you, and please rise.